Isang mundo ng mga espiritu at halimaw. Sa mundong ito, kayang ilabas ng mga tao ang potensyal ng kanilang kaluluwa upang magising ang iba't ibang superpower sa loob nila. Sapat ang lakas nila para lipulin ang mga demonyo at wasakin ang lahat ng humahadlang sa kanila. Ang mga taong nagising ang kapangyarihan ay tinatawag na mga bayani. Sa buong lungsod, laganap ang balita tungkol sa mga pambihirang pangyayari. Tunay ngang baliw ang mundong ito. Sa isang sulok ng lungsod, may isang pintuan kung saan isang halos hubad na binata ang gumapang palabas mula sa isang basurahan. Siya si Davinen at kakagising pa lamang niya sa loob mismo ng basura. Agad inayos ng binata ang kanyang buhok. Inakala niyang baka nasira ang kanyang ayos, pero kahit papaano, buo pa rin ang kanyang ulo. Sa ibang mundo, ang mga bagong dating ay kadalasang walang kapantay, malalakas agad mula sa simula. Ngunit iba si Gavenan. Itinuring niya ang sarili bilang isang walang talento, isang hamak na basura na winasak at itinapon. Dati siyang gwapo sa halos buong buhay niya, ngunit ngayon, bigla siyang napunta sa isang kahiyahiya at nakapapahiyang kalagayan. Nangako si Gavenan sa sarili na kapag nalaman niya kung sino ang gumawa nito sa kanya, sisirain niya ang taong iyon. Bigla siyang napalingon dahil sa isang kakaibang tunog. Nakita niya ang isang lalaking umiihi mismo sa pader. Naisip ni Davinen, ganun ba talaga kababa ang antas ng sibilisasyon sa mundong ito? At kailan pa lumitaw ang taong ito? Biglang lumingon ang estranghero at nagsabing naamoy niya ang sariwang laman ng tao. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang mahaba at matalim na dila. Napatili sa takot si Kavenan at sumigaw, "Ano to?" Lumapit ang estranghero at sinabing tutulungan daw niya ang binata na suriin ang kanyang katawan. Wala nang matakbuhan si Tarinen dahil patay na ang daan sa unahan. Patuloy siyang sumisigaw at nagmamakaawang huwag itong lumapit. Doon niya napagtanto, isang halimaw ang nasa harap niya. Binuka ng halimaw ang kanyang bibig at umungal, inuutusan si Tarinen na pumasok sa loob nito. Desperado, muli siyang humingi ng tulong. Sa isang iglap, may nag-anyong dambuhalang gunting sa ere at agad nitong pinugutan ang halimaw. Pinira-piraso ng gunting ang katawan ng halimaw hanggang sa magkalasog-lasog ito. Nanatiling nanginginig si Tarinen, hindi niya maintindihan ang nangyayari. Maya-maya, lumitaw ang isang babae na nakapula ang damit at may hawak na pulang payong. May hawak siyang gunting at binati si Tarinen, tinawag pa siyang munting kapatid. Magalang at taos-pusong nagpasalamat ang binata sa babaeng nagligtas sa kanya. Sa isip niya, napakaganda ng babaeng nakapula. Lumapit ito at tinanong ang kanyang munting kapatid kung maganda ba siya. Nalito si Tarinen, ganito ba talaga kadiretso ang mga babae sa mundong ito? Kahit paano, napilitan siyang aminin na napakaganda talaga ng kanyang pangangatawan. Ngunit biglang lumaki ang bibig ng babae, halos umabot hanggang sa kanyang mga tainga. Tinanong siya nito kung mas naging maganda ba siya ngayon. Nanginig sa takot si Kavenan. Bakit naroon na naman ang halimaw sa harap niya? Akala niya ay isang magandang bayani ang babaeng dumating upang iligtas siya. Sa katunayan, bahagya pa nga siyang nahulog ang loob dito. Lumapit ang estranghera at dinilaan ang pisngi ng binata gamit ang kanyang mahabang dila. Sinabi niyang naghihintay siya ng agarang sagot. Idiniin niya ang kanyang dibdib kay Davinen at nakaramdam ang binata ng kakaibang sensasyon, parang hindi totoo. Sinubukan ni Davinen na itaboy siya dahil ang pinakamahalaga ngayon ay ang manatiling buhay. Naisip ni Davinen, kapag sinabi kong maganda siya, tiyak na hihiwain niya ang leg ko. Pero kung pangit ang tawag ko sa kanya, siguradong dudurugin niya ako. Ano ang dapat niyang gawin? Itinutok ng babae ang mahahabang gunting sa mukha ng binata at sinabing dahil tahimik siya, siya na ang magpapasya para sa kanya. Sa loob-loob ni Davinen, nagmakaawa siya na sana may dumating na tumulong. Bigla, isang tinig ang umalingaw-ngaw. Iniulat ng sistema na ang carrier ay nasa panganib at matagumpay na naikonekta ang Divine Choice System. Huminto ang oras at hindi na makagalaw ang katawan ni Davinen. Isang system panel ang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. May 3 pagpipilian siya. Tumakas agad. Lumuhod at magmakaawa. O mamatay sa mga labi ng isang magandang babae, ngunit para mangyari yon, kailangan muna niyang halikan siya. Matagal nang naglalaro ng mga laro si Karenan. Kaya pinili niya ang opsyong may pinakamalaking benepisyo. Pinili niya ang ikatlong opsyon. Hinawakan ni Davinen ang balikat ng babae at sinabing susubukan niya, pero iyon daw ang kanyang unang halik. Hinila niya ito palapit at hinalikan sa labi.
Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pagkatapos ng halik, namula ang babae at sinabing hindi na raw siya marumi ngayon. Hindi inasahan ni Dwayne na ang halimaw na ito ay magiging ganoon katamis. Naisip niya na kung isa man itong babaeng demonyo, baka kaya niyang baguhin ang kanyang isip gamit ang kapangyarihan ng pag-ibig. Tumalikod ang babae at mahiyain na sinabi ang kanyang pangalan, Hong Nai, nangako siyang babalik. Biglang lumitaw ang isang ipo-ipo at inangat si Hong Nai mula sa lupa. Inanunsyo ng sistema na matagumpay na natapos ng carrier ang gawain. Nagsimula ang gantimpala. Isang random na S-class supernatural ability ang iginawad. Kumidlat ang kalangitan. Iminungkahi ng sistema na isigaw ng binata ang chant ng lottery, hayaang wasakin ng kidlat ang kadiliman. Nagulat si Kawinan. Sino ba ang sisigaw ng ganon? Ngunit wala siyang pagpipilian. Naisip niya, kung napilitan akong halikan ang babaeng iyon, ano pa ang dapat ikahiya ngayon? Itinaas ng binata ang kanyang kamay at malakas na sumigaw, hayaang wasakin ng kidlat ang lahat ng kadiliman. Sa mismong sandaling iyon, tinamaan ng kidlat ang binata at isang matinding liwanag ang sumiklab sa paligid niya. Napasigaw si Kawinan. Nasaksihan ng mga tao sa bayan ang isang mahiwagang pangyayari. Isang sinag ng liwanag ang bumasag sa mga ulap at nagliwanag sa buong lupa. Isang halimaw ang tila bumaba mula sa kalangitan. Naisip ng mga tao, di kaya mismong dyablo ang bumababa mula sa langit. Sa malayo, may isang babaeng may hawak na itim na payong ang nakatayo. Nagulat siya. Tunay nga bang bagyo iyon? Sa katotohanan, may isang taong nagising ang kakayahang S-class o mas mataas pa. Sa pagkakaalam niya, iisa lamang ang umabot sa S-class sa buong lungsod ng Jin. Pero sino ang bagong iyon? Posible kayang siya ang lalaking iyon? Maya-maya, nagsara muli ang mga ulap at tuluyang naglaho ang haligi ng liwanag. Binati ng sistema ang carrier sa pagkakamit ng tatlong S-class ability, Chaiwa. Naisip ng binata, ito na ba ang supernatural power ko? Mahina pa ang kasalukuyang lakas ng carrier, ngunit kayang punan iyon ng tatlong S-class ability na Chaiwa. Sa hinaharap, posible pang unti-unting ma-unlock ang iba't ibang bahagi ng kapangyarihang ito. Doon na pagtanto ni Davinen na ito ang tunay na lakas ng Chaiwa. Naalala niya na ayon sa alaala ng katawang ito, S-class na ang sukdulang antas ng kapangyarihan sa mundong ito. At siya mismo ay nagising sa S-class. Ibig sabihin, halos wala na siyang katapat. At kung may tatlong S-class ability pa siya, kaya niyang maging pinakamalakas ang aakyat sa tuktok ng mundong ito. Sapat na ang pag-iisip pa lang nito para manginig ang buong katawan ng binata sa pananabik. Biglang nagulat ang sistema na may natukoy na makapangyarihang demonyo sa malapit. Kinakailangan niyang umalis agad sa lugar na yon. Mabilis na nagpasya si Gavined na magpalit ng lokasyon. Masyado pa siyang mahina at mas mabuting iwasan muna ang gulo. Ang pagtakas ay isa ring uri ng tagumpay, isang matalinong desisyon na may paggalang sa sitwasyon. Matapos maglakad ng halos kalahating oras, sa wakas ay nakarating si Gavined sa isang bahay. Nabigla siya nang makita ang isang napakaluhong mansyon, halatang sobrang mahal. Unang beses niyang makapasok sa ganitong klase ng bahay, kaya bahagya siyang kinabahan. Pinatatag niya ang loob niya, iniisip na marahil ay naghihintay sa loob ang mga taong mahalaga sa kanya. Isang dalaga ang sumalubong sa kanya sa pintuan at tinanong kung bakit ang tagal niyang dumating. Naalala ni David na mayroon siyang nakababatang kapatid na babae na ang pangalan ay Lin Shai. Tinanong siya nito kung ano ang nangyari at inakala pang baka nasugatan siya. Sumagot si Tarinen na maayos lang siya, nadulas lang daw dahil sa ulan at basang kalsada. Sinabi ng kapatid niya na katatapos lang niyang magpakulo ng tsaa mula sa luya at dapat daw niya itong inumin. Naisip ni Davinen kung gaano siya kaswerte na may ganoon siyang mapagkalingang kapatid. Naalala ng binata na siya ay isang batang inampun ng pamilyang Davinen. Matapos pumanaw ang kanyang mga adoptive parents, namuhay siya kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Lin Hua at ang nakababatang kapatid na si Lin Mi, parehong matatalino at may talento ang dalawang kapatid, kaya maayos nilang tinahak ang kanilang buhay. Siya lamang ang itinuring ng mga tao bilang walang silbi, palaging pinagtatawanan at minamaliit. Dahil abala sa trabaho ang kanyang nakatatandang kapatid, bihira itong umuwi, kaya ang pag-aalaga sa kanya ay napunta sa kanyang nakababatang kapatid. Pinagsisihan ni Davinen ang dati niyang sarili, walang silbi, walang direksyon, at walang pakialam kahit sa damdamin ng kapatid na nag-aalala sa kanya.
Biglang may isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw, hinihiling na lumabas agad si Karen. Napagulat ang binata. Sino ang may lakas ng loob na pumasok sa bahay at takutin siya habang iniinom niya ang masarap na tsaa? Paglingon niya, may nakita siyang isang dalagang nakatayo sa pintuan. Sinabi nitong tapos na ang taguan. Agad niya itong nakilala, si Chu Jung Xiao, ang kaibigan niya noong bata pa sila. Tinanong ni Davirne kung bakit siya naroon. Ngunit mariing humingi ng paliwanag si Chu Jung Xiao. Paano raw siya nagkaroon ng kapal ng mukha na umuwi na parang walang nangyari matapos umamin ng pag-ibig sa kanya sa harap ng buong klase gamit ang loudspeaker noong umagang iyon. Lubos niyang napahiya ang dalaga. Naisip ni Davirne na baka may koneksyon ang pag-amin niya ng pag-ibig at ang gulong nangyari sa likod ng paaralan. Ngunit sa ngayon, kailangan muna niyang harapin si Chu Jung Xiao. Sinabi ng binata na nagbibiro lang siya. Talaga bang naniwala ang babae roon? Dagdag pa niya, hinding-hindi siya may in love sa tulad niya at hindi niya ito kailangan. Lalong nagalit si Chu Jung Xiao at sinipa siya. Dahil alerto si Tarinen, aksidente niyang nakita ang panloob ng dalaga sa gitna ng sipa, kaya napasigaw siya sa gulat. Agad na naunawaan ni Chu Jung Xiao ang nangyari at tinawag siyang bastos. Talaga raw bang nakita niya ang lahat? Sumagot ang binata na wala siyang magawa, saan pa ba siya titingin sa sandaling iyon? Bukod doon, ang dalaga mismo ang nagtulak sa isang inosenteng binata na tumingin sa hindi dapat. Dapat daw ay mahiya siya at humingi agad ng tawad. Mariing tumanggi si Chu Jung Xiao. Para sa kanya, si Davinen ang walang hiya at kailangan niyang magbayad sa ginawa niya. Biglang lumitaw ang nakababatang kapatid ng bida sa pagitan nila at sinabihan si Chu Jung Xiao na huwag gumawa ng gulo at layuan ang kanyang kuya. Medyo kumalma ang dalaga at sinabing wala siyang balak pumatol sa isang bata. Pagkatapos nito, pinaalala ni Chu Jung Xiao na bukas na ang araw ng ability test. Tanging mga estudyanteng may C-class abilities pataas lamang ang kwalipikadong makapasok sa Kanglin Academy. Ipinagmalaki niyang matagal na siyang nagising sa A-class ability, kaya sigurado na ang pwesto niya sa akademya. Para sa mga tulad niya, bukas ang lahat ng daan. Ngunit para kay Davinen, ayon sa kanya, mananatili lang siya sa ibaba, papasok sa isang ikatlong klaseng unibersidad at mamumuhay ng ordinaryong buhay. Hindi sumang-ayon si Kavenan. Mayroon siyang SS-class ability at imposibleng maging pangkaraniwan siya. Doon ay nagpakita ang mga gawain ng sistema. Kailangan niyang pumili, manahimik, humingi ng tawad kay Chu Jung Xiao, o tumutol at manumpang gigisingin ang kanyang kakayahan. Pinili ng bida ang ikatlong opsyon. Sinabi ni Davinen kay Chu Jung Xiao na tandaan niya ito. Hindi lang siya magigising, makakapasok din siya sa Kanglin Academy. Sumagot ang dalaga na madaling magsalita, ngunit ang tunay na mahalaga ay lakas. Mula noon, bahala na raw siya sa gusto niyang gawin. Sinabi ng nakababatang kapatid ni Davinen na naniniwala siya sa kanyang kuya at siguradong magigising nito ang kakayahan. Pagsapit ng gabi, pagod na pagod ang bida at nakatulog sa kama. Bukas ang bintana, presko ang hangin, at mahimbing ang kanyang tulog. Biglang lumitaw sa tabi niya ang isang babaeng nakapula. Si Hong Yayon. Sinabi niyang sa wakas ay natagpuan na niya siya. Ninakaw raw ng binata ang kanyang unang halik, at ngayon ay kailangan na niyang managot. Kinabukasan, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Sumisigaw si Davinen na nahuli siya dahil sa sobrang tulog. Mabilis siyang nag-ayos, isinukbit ang backpack, at tumakbo palabas ng bahay na may sandwich sa bibig. Binigyan siya ng nakababatang kapatid ng good luck habang papalayo siya. Buong kumpiyansang sinabi ng binata na papasa siya sa aptitude test. Sumigaw ang kanyang kapatid sa likuran, sinabing ang kanyang kuya ang pinakamatikas at hinding-hindi siya bibigin. Habang papunta sa paaralan, naalala ni Davinen ang isang kakaibang panaginip. Parang nakasama niya sa kama ang babaeng demonyo noong gabi. Sobrang totoo ng pakiramdam na para bang hindi lang ito panaginip kundi isang bagay na talagang nangyari. Dumating ang bida sa Kanglan Middle School kung saan nagtitipon na ang ibang estudyante. Naroon na si Chu Jung Xiao at nagtataka kung bakit hindi pa kumpleto ang mga kalahok. Isa-isang tinawag ang mga examinee upang umakyat sa entablado. Sa isip ni Chu Jung Xiao, para raw mga kawan ng hayop ang mga estudyanteng nagsisiksikan. Tinanong ni Davinen ang mga kasabay niya kung dito nga ba ginaganap ang aptitude test, ngunit may isang lalaking bastos na nagsabing huwag siyang istorbohin. Agad niya itong nakilala, Yang Xiao.
Nagulat ang lalaki na buhay pa siya. Naisip ni David na may gusto rin siyang Xiao kay Chu Jung Xiao kaya parang magkaribal sila. Mapanlait na tinanong niyang Xiao kung paanong naglakas loob ang isang basurang tulad niya na magpakita rito. Maya-maya, inanunsyo ng guro na magsisimula na ang aptitude test, ang pagsusulit na magpapasya sa kapalaran ng mga estudyante. Tanging may C-class pataas lamang ang makakapasok sa Kanglan Academy. Unang tinawag si Wong Xiaoming. Ayaw niyang mapahiya dahil siya ang una. Ipinatong niya ang palad sa kumikislap na globo. Ano kaya ang lalabas? Inanunsyo ng tagasuri. Wong Xiaoming kawali, class item, bagsak. Xu Qiang, chopsticks, di class item, bagsak. Hui, toilet paper, failed. Sabay-sabay na nagtawanan ang mga tao. Sumunod siyang Xiao. Mainit ang pagtanggap ng mga naroon. Ipinatong niya ang palad sa globo at isang A-class beast ang lumitaw sa itaas niya, isang hellhound. Walang nagulat. Talagang nagising na siya sa A-class ability. Hindi inasahan ni Chu Jung Xiao na umabot sa ganitong antas ang lakas ng lalaking ito. Pagkatapos, tinawag na ang pangalan ni Dawinan. Mariing nakatingin si Chu Jung Xiao. Talaga bang naglakas loob ang binatang ito na sumali sa pagsusulit? Para kay Dawinan, oras na para patunayan ang sarili. Umakyat siya sa entablado na parang isang boss. Muling nag-ingay ang mga tao at nagtawanan. Nagpakita pa talaga ang basurang iyon? Sino kaya ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? Sa isip niyang Xiao, mukhang handa na raw talagang tuluyang isuko ni Dawinan ang huling piraso ng dignidad niya. Samantala, inakala ni Dawinan na tinititigan siya ng lahat dahil sobrang gwapo niya. Kaya yumuko pa siya bilang pagbati. Biglang sinabi ng tagasuri na bukas ang zipper ng pantalon niya. Doon niya naintindihan kung bakit nagtatawanan ang lahat. Ngunit para kay Dawinan, hindi mahalaga ang zipper. Ang mahalaga ang kakayahan niya. Lumapit ang bida sa globo at mariing sinabi na mawawala na ang kayabangan at panghuhusga ng lahat. Ipinatong niya ang kanyang palad sa kumikislap na globo, tunay ngang nagulat ang mga taong nanonood sa binata. Buong kumpiyansang sinabi ni Dawinan na siya ang boss dito dahil siya ay may SS-class ability. Ngunit malamig na sinabi ng tagasuri na si Lin ay F-class lamang, isang depektibong kakayahan na hindi pa malinaw ang silbi. Tumawa siyang Xiao at sinabing hindi siya nadismaya. Ang ganitong kakayahan raw ay talagang babagay sa tulad niya. Ngayon, hindi na raw niya kailangang mangarap pang lumapit kay Chu Jung Xiao. Sinabi ni Dawinan na ginawa niya ang lahat ng makakaya niya, pero hindi niya inasahan na tatapakan siya ng ganito. Mariing tumutol ang bida at sinabing malinaw na may pagkakamali. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Hongya sa likuran niya. Iminungkahi ng babae na mukhang kailangan ng binata ang kanyang tulong, kaya naroon siya upang umalalay. Biglang napansin ng tagasuri na nagsisimulang tumaas ang potensyal ng kakayahan ni Lin Yi at patuloy itong lumalaki sa napakabilis na bilis. Ayon sa kanya, isa itong bagong record. S-class ability potential. Kung hindi siya nagkakamali, ang mga may ganitong potensyal ay kayang umabot sa A-class o mas mataas pa kung magsisikap. Nabigla ang lahat. Paano nangyari yon? May ilan pang nagsabing baka nandaya si Lin Yi, ngunit sinabi ng tagasuri na kahit F-class ang kakayahan nito, ang S-class potential ay isa sa 1,000,000, kaya maituturing pa rin siyang pasado. 10 minuto ang lumipas at napunta ang bida sa waiting area para sa ikalawang yugto ng pagsusulit. Mapanlait na sinabi niyang Xiao na basura pa rin ang basura kahit may potensyal. Hindi raw iyon magbabago. Sa susunod na yugto, wala raw tsansa si Lin Yi. Tinanong siya ni Dawinan kung naiinggit ba siya sa kanyang lakas. Nagulat siyang Xiao. Sino raw ang maiinggit sa isang basurang tulad niya? Kung may lakas daw siya, ipakita niya. Muling nagpakita ang sistema at nag-alok ng pagpipilian, manatiling kalmado at baliwalain siya, pagbigyan ang kagustuhan niyang Xiao at suntukin ito, o yakapin siya at tapusin ang lahat ng mapayapa. Pinili ni Dawinan ang ikalawang opsyon at agad niyang pinabagsak ang kalaban. Sinabi niya sa lahat na yon mismo ang gusto ng lalaki at imposibleng baliwalain ang ganitong kahilingan. Naggitngit sa galit siyang Xiao. Kahit ang sarili niyang ama ay hindi pa raw siya nasasaktan, paano raw naglakas loob ang basurang ito na saktan siya? Biglang may isang dalagang lumitaw at inutusan silang tumigil agad. Magsisimula na ang ikalawang yugto. Ang mga nakapasa ay dapat sumunod sa kanya papunta sa lugar ng pagsusulit.
Napansin ni Davinen ang insignia sa balikat ng dalaga, may emblem ng Tang. Ibig sabihin, siya ay isang kinatawan ng Zhangland Academy. Sumakay ang mga estudyante sa mga bus at bumiyahe sa paikot-ikot na kalsada sa kabundukan sa labas ng Kanglin. Ipinaliwanag ng dalaga na ang ikalawang yugto ay napakahalaga. Ang mga papasa ay maaaring direktang makapasok sa Zhangland Academy, at ang mga makakatapos nito ay magiging opisyal na estudyante, kaya kailangan ng lahat na ibigay ang kanilang buong lakas. Hindi maiwasan ni Davinen na mapansin ang tindig ng dalaga, ang kanyang bewang at mga binti ay talagang kapansin-pansin. Ngunit malamig at seryoso ang kanyang titig. Alam ng binata na hindi magandang biruin ang babaeng ito. Napansin ng driver ng bus ang isang kahina-hinalang bagay sa unahan. Sinabi niyang may kung anong papalapit sa bus. Biglang lumitaw ang malalaking nilalang na lumilipad at walang awang bumangga sa sasakyan, maging ang mga salamin ay nabasag. Napilitan ang driver na biglang magpreno. Nagkaroon ng banggaan ang mga bus, may ilan pang tuluyang tumaob. Maraming pasahero ang nasugatan. Nabigla si Davinen. Bakit biglang tumaob ang bus? Ano ba talaga ang nangyayari? Pati si Sutang ay naguluhan. Hindi pa man sila nakakarating sa lugar ng pagsusulit, biglang may mga halimaw na sumulpot. Lalong nagulat si Davinen, kahit si Sutang ay walang ideya sa sitwasyon. Pinangunahan ni Sutang ang kanyang mga kasamahan at agad silang sumabak sa labanan. Sinigawan niya ang lahat na magtipon-tipon, kailangang lipulin ang mga halimaw. Hindi makapaniwala si Davinen. Talaga bang diretsyo na silang lumaban? May mali talaga sa lahat ng ito. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Yang Xiao ang pagkakataon at sinabi na siguradong tapos na si Davinen. Ginamit ni Yang Xiao ang kanyang kakayahan upang hulihin ang isang halimaw sa ere. Sinabi niyang may regalo siya at ibinato ang halimaw kay Davinen. Kalma lang na sumagot si Davinen, pwede raw itong itago ni Yang Xiao. Pagkatapos ay sinipa niya pabalik ang halimaw. Lumitaw si Sutang sa malapit at humanga ang mga estudyante. Para sa kanila, napakabangis at napakahusay ng examiner. Sinabi ni Yang Xiao na nag-init pa lang siya, tapos na raw ba agad? Ngunit biglang yumanig ang paligid. Parang lindol. Mula sa lupa, sumabog ang malalaking kadena. Kumapit ang mga ito sa mga braso at binti ng mga estudyante at inangat sila sa ere. Nagsigawan sa takot ang lahat, humihingi ng tulong. Biglang may isang rider na nakamotorsiklo ang lumitaw mula sa kung saan. Huminto siya at sinabing nakikita niya ang mga cute na estudyante habang nagsasalita pa sa Ingles. Masama ang kutob ni Davinen, hindi ito magtatapos ng maayos. Lumapit ang rider kay Chu Jung Xiao at hinaplos ang kanyang mukha. Galit na sumigaw si Yang Xiao, tinawag ang lalaki na bastos at sinabing huwag niyang hawakan ang kanyang nobya. Lumingon ang rider at malamig na sinabi, kung ganoon, siya na lang daw ang hahawakan niya. Hindi na nakatiis si Sutang. Pinunit niya ang mga kadena at mabilis na sumugod patungo sa rider, sinisigawan ang lahat na manatili sa kanilang kinaroroonan. Sumigaw si Davinen na kalagan siya. Ngunit hinampas ng rider si Sutang gamit ang kadena at palipad siyang tumilapon. Malamig nitong sinabi, masyado raw siyang mabagal. Nasalo ni Davinen ang bumagsak na si Sutang sa ilalim ng kanyang mga braso. Mariing sinabi ng binata na ang mga bayani ay laging lumilitaw sa pinakakritikal na sandali. Biglang lumitaw ang isang system task. Kailangan niyang pumili ng isa sa tatlong opsyon. Tumakas habang buhat si Sutang, lumuhod at magmakaawa sa rider na palayain ang lahat, o talunin ang halimaw at iligtas ang lahat. Pinili ni Davinen ang ikatlong opsyon, matatag niyang sinabi na narito siya para tapusin ang bastos na ito. Lumabas ang impormasyon, ang kalaban ay isang B-class demon. Paano niya ito tatalunin? Ngunit kung mailalabas ni Davinen ang kanyang buong potensyal, may tsansa siyang manalo. Sa unang sagupaan pa lang, tinamaan siya ng kadena sa ngipin at palipad siyang tumilapon palayo. At sa sandaling iyon, muling lumitaw si Hong Nai sa harapan ng binata, tinulungan pa siya ng babae, at sinabing tila may maling pagkaunawa si Davinen. Kailangan daw niyang mag-focus at tipunin ang lahat ng kanyang espiritual na enerhiya sa kanang kamay. Sumagot si Davinen na naiintindihan na niya ang lahat. Napakalapit ni Hong Lai, naisip ng binata kung hahalikan ba siya nito. Dahil lalaki siya, napagpasyahan niyang siya na ang mag-initiate. Sinabihan niya ang babae na lumapit pa sa kanya. Ngunit biglang nagbago ang tono ni Hong Nai at mariing tinanong kung bakit siya nakatayo roon na parang estatwa, kailangan na nilang lumaban agad.
Nagulat si Tevinen sa biglang pagbabago ng kanyang ugali. Samantala, sumigaw ang mga estudyante kay Tevinen na huwag sumuko, kailangan nila siya para mailigtas sila. Sinabi naman ng rider na mabuti raw at muling nakatayo ang binata. Napagpasyahan ng bida na oras na para magseryoso. Hindi siya nagkunwaring bayani ng walang dahilan. Muling inihampas ng rider ang kanyang kadena at sinabing tuluyan na raw niyang wawasakin ang binata. Sumigaw si Instructor Sutang, pinapaalalahanan si Tevinen na mag-ingat. Sa isip niyang Xiao, siguradong hindi na makakaligtas si Lin A, biglang sinunggaban ni Tevinen ang kadena, mariing ikinuyom ang kamao, at malamig na tinanong kung ganoon lang ba talaga kahina ang kalaban. Hinila niya ang kadena at napalapit ang rider. Sinabi ni Tevinen na oras na para tapusin ito, at sa isang malakas na hila ay naputol niya ang kadena. Nawalan ng balanse ang rider at palipad na tumilapon palayo. Hindi makapaniwala si Sutang, paano naging ganito kalakas ang binatang ito. Pati siyang Xiao ay hindi makaintindi. Sinabi ng rider na hindi raw masama na palabas nga raw ng binata ang dugo niya. Muling sumakay ang kalaban sa motorsiklo at tinanong kung ano na ang susunod na gagawin ng kanyang kalaban. Bigla nitong pinabilis ang takbo at rumaragasa papunta kay Tevinen. Nang makalapit, nagsimula itong mag-drift. Sumugod si Sutang at sinabing siya na ang bahala. Ngunit iginiit ng rider na inatake raw siya ng babae mula sa likuran. Nagpatuloy ang sagupaan, pareho silang hindi nagpapatinag. Lumapit si Sutang sa isang napakadelikadong distansya at pinakawalan ang isang nakamamatay na suntok. Palipad na tumilapon ang rider at sinabi nitong ubos na ang kanyang lakas. Mukhang hindi na sapat ang simpleng pakikipaglaban, kailangan na raw niyang mamatay dito. Biglang lumitaw ang isang kumikinang na bola sa kamay ng rider. Sumigaw si Yang Chung na sasabog na ang kalaban, kailangan nilang tumakbo agad palayo. Isang malakas na pagsabog ang naganap. Ngunit nang maglaho ang usok, nakita ng lahat na ligtas at walang galos sina Tevinen at Sutang. Sinabi ni Tevinen sa instructor na tinamaan siya sa dibdib, ngunit maaari raw niya itong tulungan gamit ang massage. Napagkasunduan ng lahat na matagumpay na naitago ni Tevinen ang kanyang tunay na lakas, ngunit walang duda, isa siyang tunay na lalaki. Hanggang ngayon, hindi pa rin maunawaan ni Yang Xiao kung saan nakuha ng binatang ito ang ganoong lakas. Iniulat ng sistema na kumpleto na ang gawain. Naisip ni Tevinen na sa ganitong paraan ay patuloy niyang mapapahusay ang kanyang kakayahan. Napagpasyahan niyang ang pagiging mapagkumbaba ang pinakamataas na bertud. Kung magiging maliit ang kanyang isip, baka sa hinaharap ay maging isang gwapo, ngunit hamak na bastos lamang siya. Napansin ng mga tao sa paligid na may isang bagay na lumilipad papunta sa kanila. Maya-maya, pumasok ang opisyal na impormasyon, tapos na ang ikalawang yugto ng pagsusulit. Nabigla ang lahat. Ibig bang sabihin, planado ang pag-atake kanina? Dahil ang ikalawang yugto ay nilikha upang subukin ang aktwal na kakayahan sa totoong laban. Lahat ng nangyari ay nakunan ng mga kamera, kung sino ang lumaban ng mahusay at kung paano nila hinarap ang panganib. Ang mga estudyanteng nagpakita ng tapang ay opisyal na naging estudyante ng Zanglin Academy. Galit si Sutang. Bakit hindi man lang siya binalaan? Isa rin siyang instructor. Ngunit ipinaliwanag na ginawa ito ng akademya upang lumikha ng pinakamakatotohanang sitwasyon at ang lahat ay ipapaliwanag sa tamang oras. Lumabas ang resulta, si Tevinen ang may pinakamataas na puntos sa buong pagsusulit. Walang pag-aalinlangan ang bida tungkol dito. Nagsimulang magdiwang ang mga estudyante, masiglang pinapalakpakan si Tevinen at sinasabing napakaangas niya dahil niligtas niya ang lahat. Naisip ni Sutang na hanggang ngayon pala ay itinago ni Tevinen ang napakalaking potensyal niya. Kapag tuluyan itong pumasok sa akademya, siguradong yayanigin niya ang buong Zanglin Academy sa hinaharap. Pag-uwi ni Tevinen, agad niyang ibinalita ang nangyari. Tinanong ng kanyang nakababatang kapatid kung nakapasa siya sa pagsusulit. Ngumiti si Tevinen at sinabing pumasa siya dahil sobrang astig niya, may espesyal na kakayahan at tinanggap na siya sa Zangland Academy. Tinanong ng kapatid niya kung ibig sabihin ay aalis na siya ng bahay para mag-aral. Sinabi ni Linshi na mukhang pagod ang kanyang kuya at kailangan nitong magpahinga. Siya na raw ang bahala sa hapunan. Paalala rin niya na huwag kalimutang ibalita ang magandang balita sa kanilang nakatatandang kapatid. Tinawagan ni Tevinen ang kanyang ate at ibinalitang nakapasa siya, natanggap sa akademya at may espesyal na kakayahan. Masayang sinabi ng ate na napakagandang balita iyon. Kung buhay pa raw ang kanilang ama, tiyak na magiging masaya ito. Umaasa siyang hindi titigil doon ang kanyang kapatid.
Ngunit kailangan muna niyang umalis at mag-uusap na lang sila sa ibang oras. Humiga si Tavaynan sa kama at naisip ang kanyang ate na si Linhua, palaging abala. Kailan kaya sila muling magkikita? Biglang muling umikot ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, lumitaw muli si Hong Nai sa tabi niya. Nagtaka ang binata kung bakit palagi itong nagpapakita tuwing nahihilo siya. Isa siyang lalaking nasa kasibulan ng lakas, hindi dapat ganoon kaprovokatibo ang kilos nito, baka hindi na niya mapigilan ang sarili. Tinanong ni Hong Nai kung gusto ba siya ni Tavaynan. Sinabi ng babae na kailangan niya si Linhua. Kaya raw niya siyang turuan kung paano palakasin ang kanyang kapangyarihan, ngunit may kapalit. Mariing idineklara ni Hong Nai na kailangan siyang pakasalan ng binata. Kailangan nilang pumirma ng spiritual contract at maging mag-asawa.